Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po tayo? Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. At tayo po ay palagi ang napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjose.ne.com at www.rngonline.org at sa paborito nating Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host sa araw na ito, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. At kasama po ni Father Bong Romano, si Brother Richard Lagos po. At si Brother Mitch Sinense. So, kumusta po kayo? At katatapos lang yung mga brothers, yung dalawang napakahalagang pagdiriwang natin, yung November 1st, yung All Saints Day. Oo, kaya pumunta tayo sa kampo ng mga santo. At tapos, yung after that, ay pinagdiwang din natin yung All Souls Day. Nangaluluwa ba kayo? Hindi na po yata uso sa amin. Opo, yung mahalaga po, sana ay taimtim na nakapunta tayo doon at sana nakapagsimba tayo, napakahalaga para naalayan natin sila ng ating mga panalangin, lalong-lalo na po sa banal na misa. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Brother Richard. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama na mapagmahal at mapagkalinga, lubos ang aming pasasalamat sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa amin upang magkatipon at pagnilayan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa bagong umpisa, sa bagong simula ng aming buhay. Naway patuloy mo kaming pagpalain ng lakas ng pangatawan at ng kaluluwa upang sa bawat araw ng buhay namin ay aming matupad ang iyong kalooban para sa amin. Panginoon, ngayong araw ng linggo ay pinagninilayan namin ang iyong pagmamahal na ipinadama mo kay Sakeo. At kagaya ni Sakeo, kami nawa ay matutong kumilala sa iyong pagmamahal sa amin at ang hayaang ang pagmamahal na ito ay magdulot ng pagbabago sa aming buhay. Hawakan mo po kami, ingatan mo po kami, huwag mo po kaming pababayaan. Ang lahat ng ito ay isinasamo namin sa pangalan ni Jesus, na Panginoon namin kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Ng ng Anak, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin po ni Brother Mitch. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at dumaan sa syudad. At may isang taong nagngangalang Zakeo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus, pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi kay Zakeo, "Zakeo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inireklamo naman sa isa't isa ng lahat ng nakakita rito.
Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya makituloy. Ngunit tumayo si Zakeo at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian, at kung may nadaya ako, 4 na beses ko siyang babayaran. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil anak nga ni Abraham ang taong ito. At dumating ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat sa magandang panalangin na pinagkaloob po sa atin ni Brother Richard. At yun din, maraming salamat, brother, sa pangunguna sa pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong linggong ito. At tayo po ngayon ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Ang date ay Nobyembre 3. So biro mo kung ano, November na. Malapit na yun. Kaya lumalabig na, brother. At ito po, ipinapaalala na tayo po ay napapakinggan sa radyo natin Gimba, 105.3 FM at radyo natin San Jose, 103.3 FM. At tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.ne.com at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. At baka bago yung Ebanghelyo, brothers, mag-share nga kayo ng November 1st November 2nd. Siguro Ano yung mga significant na konti lang bago tayo dumako sa pagninilay. Siguro yung ginawa ko po noong November 1st, no, Father, di ba? Yung sa May Muñoz po ay nakadalawang misa po tayo doon, no? At nakakatuwa na nakita ko po yung mga tao ay napakarami. Naubusan pa nga po tayo ng pambasbas na ano. Mag-guide. Tapos pagkatapos po noon, ako po ay umuwi din sa aming bahay para makadalaw din naman sa puntod ng aming mga yumao, no? At ang magandang nangyari po roon ay parang nagkaroon kami ng reunion, no, ng pagsasama-sama sa mga patay ng mga kamag-anak galing sa malalayong lugar. No? Ikaw naman, Ako brother. naman, very katatawanan yung nangyari sa amin noong November 1, kami ni Bishop. Dahil nagmisa siya ng alas 8 at habang papalapit na kami sa katedral, papasok na kami sa gate, akala ko may naunang misa na may patay, no, na ililibing. Dahil may puting sasakyan, tas may mga tarpaulin. Sabi ko, bakit naman yung patay naka-costume pang si Mother Teresa at nakalagay na pangalan ni Inang Teresa? May mga Sabi saints. ko, sabi ni Bishop, hala, oo nga, pati yung mga naman nakikipaglibing naka-costume din. Tapos alaman namin yung pala may parade of saints. Wow. Tawanan kami. Alam mo, maganda yun, ano? Oo nga, ano. Kaysa nga naman yung Halloween, yung nakakatakot, ay ang ginawa, mga nagparada, Napakaganda, mga saints. Father, kasi yung Mga ilan yun, brothers? Ang dami nila. Siguro mga santo. nasa 20 plus. Wow. Mga bata na nag-costume ng mga santo. Santo. At sumama Okay, sila sa yan, misa. Nagsimba muna sila at nakibahagi sa misa. Tapos pagkatapos nun, sila ay nagprosesyon. Yeah. Kanya-kanyang costume. Ang ganda kasi bata pa lang sila. Na-orient na sila sa buhay ng Gayahin mga natin santo. sa mga ibang parokya, ano? Tsaka maganda, no? Yung alam mo na yung ikaw yung, halimbawa, ikaw yung kumakatawan sa santo, hamon din na isabuhay. At siguro nga, magiging panata pa nila ngayon, yung sa family na kilalanin yung santo na yun, ano? So maganda pala, no? Ako naman, yung palagi very significant, yung binibigyan ng autoridad yung family na sila yung magbasbas doon sa sementeryo at kumukuha nga sila ng guide. Pero requirement na kailangan na magsimba muna sila. Parang inihayo. So napaganda, nagiging family prayer ngayon yung doon sa puntod. Hamon po, sana nga
ay dumami yung magdebosyon talaga sa mga yumao. Kailangan yung adu nga kararag sa Ilocano, maraming dasal. So, maraming salamat, brothers. So, ngayon naman, yung kanina nga po, napakinggan natin yung Ebanghelyo mula kay San Lucas, chapter 19, verses 1 hanggang 10. At ito nga po ay tungkol sa conversion ni Zaccheo. Pero maganda ay ikwento muna nung bumasa si Brother Mitch. Yan. So yung sa mga hindi po nakaabot sa ating ebanghelyo kanina, yung istorya po ng ating ebanghelyo ay patungkol po kay Zaccheo, no? Nang minsan naglalakad po si Jesus, no? Pumunta siya ng Jericho at meron purong isang pandak na tao, ang pangalan niya po ay Zaccheo, at gusto niyang makita talaga, no, personally si Jesus, kaso nga lang ay maliit siya, no. Kaya ang ginawa niya, nauna siya sa mga tao dahil napakaraming tao noon, at umakyat siya sa punong malaigos, no. At doon niya nasilayan niya yung si Jesus pagdaan. Ngunit hindi lamang nasilayan niya, bagkus huminto pa si Jesus sa tapat niya, tiningala siya at sinabi sa kanya na doon daw siya tutuloy kay Zaccheo, no? Kaya tuwang-tuwa naman itong si Zaccheo, no? At yung mga tao naman na nakapalibot sa kanya, dahil itong si Zaccheo ay isang tax collector, no? Na kinikilalang masama, no? Na laban sa kanilang sa mga Hudyo, ay parang nagbulong-bulungan at inireklamo nila yung pagtuloy kay Zaccheo. Pero sabi ni Zaccheo na willing daw siyang ibigay lahat ng kanyang ari-arian sa mga may hirap, at kapag meron daw siyang nadaya ay 4 na beses daw yung ibabalik niya doon sa mga nadaya niya. At dahil sa pagsasalita ni Zaccheo yung ganon, ay sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay doon pumunta, no? Nananahan doon sa may tahanan ni Zaccheo, sapagkat si Zaccheo ay nakitaan na tunay nga na anak ni Abraham. Oh, wow, napakagandang kwento, ng pagbabalik loob o yung conversion, pagbabago ng isang tao. So maganda po yung ebanghelyo po natin ngayon, kaya huwag po kayong alis at sama-sama po nating pagninilayan ng ebanghelyo ngayong araw na ito. At ito nga po ang programa nating magbabalik po ang programang Manalig Ka. Turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iadyan niyo kami sa pagmamataas, upang maiwaksi ang lupit at dahas. At samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. At si Brother Richard Lagos po. At ito pong muli si Brother Mitch Sinense. At ito nga po ay papasukan natin ng isang napakagandang kwento at isang tauhan nga po dito na gusto po naming pag-usapan, pagkwentuhan ay si Zaccheo. Kayo. Pagchichismisan daw po nitong dalawa. Brother, simulan mo nga, Brother Richard. Actually, napakaganda nitong napakagaling ng ating anchor ngayon, unang-una, no? Sana ay maging madalas to. At na-miss ko lang yung mga unang pagsasahim papawid namin noon na Father Bong sa Gimba talaga. Tsaka kuya po, kuya po, sa nandun tayo. sakripisyong malaki talaga. Anyway, yung pong kwento natin ngayong linggong ito, yung kay Zaccheo na sikat, ano? Ito Yun, alam natin yung sitwasyon ni Zaccheo, siya ay isang tax collector. At hindi lang tax collector, talagang siya yung chief tax collector. Siya yung pinuno, pinuno. ng mga taga-singil ng buwis. At dahil po doon, siya rin ay physically pandak. Sabi nga ni Brother Mitch kanina, maliit, no? Yun, ang kanyang sitwasyon. So, pandak, physically at emotionally, ay minamaliit pa siya ng kanyang lipunan dahil siya ay nasa Israel. Pero ang pinaglilingkuran niya ay ang Imperyong Romano. Yung kaharian namin. Sikat talaga si Father po ngayon. Romano. Ayun. At kaya nga, ang turing sa kanya ng mga tao ay parang isang taksil o suwail. No? Dahil ang pinaglilingkuran niya ay dayuhan. So kaya mababa o makasalanan ang tingin sa kanya ng mga tao, lalong-lalo na ng Jewish community. Kaya marahil ay talagang pati yung dignidad niya bilang tao ay minamaliit din ng kanyang lipunan. At dahil doon, maaring sabihin at pandak na nga physically, emotionally, minamaliit pa siya. So mababa rin siguro ang tingin ni Zaccheo sa kanyang sarili. No? So ito yung unang sitwasyon na nakita natin sa ating gospel. Alam mo yung kalagayan pala noon, yung tinitignan nga sila na napaka-corrupt talaga yung grid sa pagkamkam ng tax. Kasi free pala sila na patungan kung magkano yung percentage na gusto nilang gawin. At ito nga nakikita nung kanyang mga kababayan na nananamantala itong mga tax collector na ito. At syempre wala naman silang magawa dahil ang nagaring uri nun, yung superpower ay yung mga kababayan namin. mga Romano, mga Romans. Kaya ito yung kalagayan na yon. Tsaka isa pa sa mabigat na kalagayan o damdamin ng mga Hudyo noong first century ito, no? Yung mga Hudyo patungkol doon sa mga tax collector nga ay una nakikita nila na parang nilalamangan na sila ng mga Romano, no? At yung nagiging daan ng mga Romano para malamangan sila ay yung mismong kababayan nila, parang gano'n, no? Na kung saan ay hindi nila talaga matanggap na yung kababayan nila mismo yung magsasanhi ng kanilang kahirapan, no? At nakikita nila yung kababayan nila na ito na dahil nga sa pangungurakot din, no, ay yung mayaman. Kaya sinabi rin sa Ebanghelyo na napakayaman ni Zaccheo. At yung tingin sa kanya ng mga tao ay talagang masama. Pero alam mo, kahit mayaman na siya, di ba? Maraming pera yan. Maraming pera, pero nasa isang kalagayan siya na hindi pa rin siya masaya, no? Nababagabag. Parang sa malalim nga na pag-uusap ay naghahanap pa rin ng kahulugan ng buhay. At maring nung naririnig niya yung pangalang Jesus, lalo nung marinig niya na itong Jesus na ito ay lumalapit sa mga makasalanan, nagpapatawad sa mga makasalanan. So nagkaroon siya ng interest ngayon na curious na makita itong si Jesus. Baka nga naman may mangyari kung ma-encounter niya itong si Jesus. Kaya may ginawa yata siya, no? Actually, Father, yung ganun nga, ang ginawa niya nung marinig niya na dadaan si Jesus, no? Ginawa niya, tumakbo siya. No? He went ahead. Nauna siya, inunahan niya yung crowd. Sa maraming tao. At pagkatapos, umakit siya doon sa puno ng malaigos. Pero mas yung ibang term nito ay sikamoro. No? Sikamoro. Ang sabi po, kung titingnan natin na mas malalim itong kwentong ito, sabi po sa psychology, yun daw mga taong, kasi nga, mababa ang tingin sa sarili o yung self-esteem, no?
kapag nabigyan ng pagkakataon na makapag-assert ng sarili, ay talaga namang sobrang pag-assert na tipong kailangan niyang mauna. Kailangan niyang makapukaw ng pansin sa iba, no? At kailangan niyang gawin ang lahat para lamang makuha ang atensyon ng marami. Oo. So, basically, makita natin malinaw na ito yung ginawa ni Zaccheo. Tumakbo siya, inunahan niya yung mga tao, at umakyat sa puno ng sycamore. Tatlong pagkilos na talagang nagpapakita na yung pag-assert niya ng kanyang sarili para makakuha o mapuko ang pansin. Lalong-lalo na para makuha niya yung pansin ni Jesus na daraan. Kasi nga maliit siya, baka hindi siya mapansin. No? So, yun yung takot niya. Ayun. Maganda yung sinabi ni Father Bong kanina, sa kabila ng yaman niya, hindi siya masaya. So, bakit kailangan niya kung talaga masaya na sa buhay niya? Pakialam ko kung sino yung Jesus na yan na daraan, na darating. No? Pero doon sa action na yun, yung pagtakbo niya, inunahan niya yung crowd, at umakit siya sa puno ng sycamore para makuha yung pansin ni Jesus, it means something. Na meron pa siyang hinahanap sa buhay niya na wala pa talaga sa kanya, sa kabila ng yaman niya. Alam mo, natatawa ako kay Zacchaeus Brothers. Biro mo, no, yung mayaman siya, opisyal siya ng gobyerno, no? Biro mo, parang bata ngayon ay tumatakbo, na pwede rin din ako niya, no, na pagtawanan siya ng mga tao. Tignan mo yun, parang bata umakyat sa puno. Pero siguro nga ang mas nanaig na nga yung ma-assert niya yung sarili niya ngayon na may pangangailangan ako na kailangan na maipakita ko. At ito nga, yung kailangan pakita si Jesus, di kahit pagtawanan nila ako. Yun na, parang pumunta na doon sa isang hangarin na gano'n na kailangan mapansin ako ni Jesus, kailangan makita ako ni Jesus, yung gano'n. Parang ito na yung hinahanap ko. At Father, para sa isang merong status sa lipunan, kilala siya, sikat siya, naglilingkod, may isa niya. Hindi ganun kadaling gawin yun. Kasi it's parang ang mababang gawain, parang humiliating yung ginawa. BIR chip. Tapos tatakbo ka, makikipagsiksikan ka dito pa. Akin ka pa sa puno ng sycamore. So, yun. Talagang pinapakita niya, may malalim na hangarin, longing, no, na hinahanap itong si Zaccheo. Yeah. At yung brother, may sabi nga. Opo, yung sa karagdagan lang sa sinasabi po ni Brother Richard, no, yung patungkol po sa sycamore, yung igos, no, yung ibig sabihin din po nito ay yung parang prosperity, yung parang mayabong na puno, parang ganun po yun, no? Na kung saan yung symbolism daw po nito kapag doon ka umakyat, no, yung sa may malaigos na yon, no, yung sycamorong puno ay parang talagang nandoon ka sa taas, no? Parang above ka sa mga mas mababa, sa mga normal na na kinabubuhayan ng mga tao, parang gano'n. Yung division ng nasa taas talaga at yung nasa baba, no. At maganda po ito, no, yung symbolism po rito na pinakita doon na si Zaccheo, no, maliban sa paghahanap niya nga ng sinasabi po ni Father Bong sa atin at saka ni Brother Richard, yung continuous longing niya na gusto niya talagang maabot talaga yung pinakatuktok ng kasikatan niya, parang gano'n, no? Hanggang sa pati yung si Jesus na dumaraan, gusto niya siya pa rin yung mapapansin, no? Hindi yung mga crowd, no? Bagkus ako pa rin yung mapapansin, no? Yung parang kailangan sa akin yung attention ng lahat talaga, parang gano'n, no? At ang maganda kasi rito yung pinatutunguhan ng ating parang pagninilay, no, yung term na sinabi ni Jesus na na bumaba ka, no, parang mula sa pagiging mataas mo, no, parang sinasabi niya na kung gusto mo talaga akong ma-meet, kagaya ko ng Diyos na nagpakababa, kailangan ikaw din, no, na naghahangad na maging mataas ay bumaba, parang ganun yung nakikitang, yun po yung yung sa komentaryo na aking nabasa po. Gusto ko po, Father Bong, yung sinabi ni Brother Miss na yung nga, dahil ang sentro ng atensyon ng mga tao si Jesus. Kumbaga nawala kay Zaccheo. Ngayon ang punto ni Zaccheo doon is para sa kanya pa rin, no, sa sarili pa rin. At sabi nga ng mga analysts, no, especially yung mga sa psychology, no. Usually ang sycamore natin yung yaman, katanyagan, kapangyarihan, no. So ito yung mga kadalasang inaakyatan natin para mapansin at magkaroon ng role talaga sa isang lipunan. Pero yung nga po sabi ni Brother Mitch ay sabi niya nung makita siya ni Jesus,
tiningnan siya, okay, fine, Zacchaeus, nandyan ka, mayaman ka, sikat ka, makapangyarihan ka, pero hindi ko yan kailangan. Oo. Bumaba ka dyan. So yung hamon ni Jesus na bumaba doon sa mga Para talagang, parang sinasabi ni Jesus, nabuksan mo yung puso mo. Parang gano'n, bumaba ka at nang sa ganun ako ay makatuloy talaga sa'yo, sa iyong buhay. sinasabi ni Jesus na hindi ko kailangan yan, yung yaman mo, yung katanyagan mo, yung kapangyarihan mo. At yung napaganda nga ngayon, ito naman si Zacchaeus dahil hinahanap niya si Jesus. Gusto niyang lumapit kay Jesus. Nung pinababa siya, ay kaagad-agad naman na bumaba. At ito siguro, no, nung bumababa na siya, nung kinakausap na siya ng Panginoon, yung mga tao ay nakikita nila. Nandun na itong si Zacchaeus at nakikita nga nila, sumusunod na kay Jesus. At lalo nila ngayong aabangan kung ano yung mangyayari yan. At ito nga, napaganda yung invitation. Actually, si Jesus na yung nag-invite sa sarili niya. Hindi ba? Bumaba ka dyan. Tara sa bahay mo. So, napakagandang opening na yun, ano? Yung may pag-uusap na itong si Zacchaeus ay bukas na. Ito namang si Jesus ay handa na makipag-dialogue kay Zacchaeus. Napakatindi na yung biyaya. At kung makikita mo yung initiative, napakaganda na makita mo na hindi lang nanggaling kay Zacchaeus, di ba? Pero nakita na ito yung both na talagang magsasalubong na. At dahil sa pagsasalubong nga, yung pagkabukas din na Zacchaeus, at of course yung pagtanggap ng Panginoon, merong mangyayari na mas maganda. At dito tayo papasok mamaya sa pagbabalik natin. Yes. Kaya wag ko kayong alis. At ano na yun? Yung kwento, suspense. So, wag ko kayong alis. Magbabalik po ang programang Manalig ka. Mayroong araw kahit sumapit
nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Ang seminaristang Tagalog, si Brother Richard Ay, ito Lados kaya. po. Doon po, Tagalog na. Tagalog na. Si Brother Mitch Sinense po. So yun, naririto pa rin po kami sa ating programang Manalig Ka at napakaganda nga po ng talakayan natin. Dumating nga po sa punto ngayon na nagkapansinan na at nagkaroon na dito ng pag-uusap, ng dialogue at dito nga po ngayon nabubuo yung tinatawag na magandang ugnayan. At ito po yung pagkukwentuhan natin ngayon dahil nung makita nga po ni Jesus itong si Zaccheo na nangangailangan ng pagmamahal, naramdaman naman ni Zaccheo yung gustong ibigay na pagmamahal ng ating Panginoon. At dito ngayon papasok ang isang yugto ng tinatawag na ugnayan at yung nakaantig ng puso nga kay Zaccheo na magkakaroon ngayon ng tinatawag na conversion. Amen. Yes. So, share kayo, brother. Kumbaga yung kwento kanina, Father, ay may nagpapansin at may pumansin. So, sayang yung pagpapapansin kung walang pumapansin. Ito naman yung magandang ginawa ni Jesus na talagang, sabi nga ni Father, bumuo ng isang pag-uusap, ng isang dialogue, isang conversation, no? At dahil doon sa pag-uusap, ganun palagi yung yung estratehiya ni Jesus, no? Yung makikipag-usap, siya yung magtatanong. Actually, yung pagtatanong na yun ay pagbubuo ng isang ugnayan. No, yung communication kasi ito yung daan para bumuo ng isang ugnayan. So ito yung ginawa ni Jesus kay Zaccheo na siguro sa buong buhay ni Zaccheo ay walang pumapansin sa kanya. Kahit anong gawin niyang pagpapapansin, sa halip siguro panlalait, no, paninisi, no, panunumbat yung kanyang naririnig sa mga tao. Pero siguro for the first time in his life ay merong pumansin sa kanya. Doon sa sabi may tumingala sa kanya, no? At pagtingin sa kanya, pinakinggan siya, pero nagsabi sa kanya na bumaba ka dyan, Zaccheo, hindi ko yan kailangan. Ang kailangan ko yung totoong ikaw. Ang kailangan ko ikaw, hindi yung yaman mo, hindi yung katanyagan mo, hindi yung sikamoro mo, kundi yung ikaw. Kaya iba yung dating, iba yung impact sa buhay ni Zaccheo. Kasi wow, for the first time in my life, may tumanggap sa akin kung sino ako. Una, tiningnan, na-recognize kung ano ako. Pero sa kabila nun, tinanggap ako kung ano ako at sino ako. No? Pinababa pa ako doon sa aking kinatatayuan. So, napakaganda po ng sinabi ni Brother Richard na sabi niya talagang parang yung sino ako ay na tinanggap ni Jesus. No, talagang makikita po natin sa Ebanghelyo. Kasi dumaan si Jesus o first time dumating ni Jesus sa Jericho, no? At itong si Zaccheo ay hindi naman niya dapat kilala, pero ang sabi niya, Zaccheo, no? Nung tumingala siya, sabi niya, Zaccheo, bumaba ka dyan, no? Ibig sabihin, alam talaga ni Jesus mismo kung sino si Zaccheo, no? At dahil alam niya kung sino si Zaccheo, doon niya nakita ngayon kay Zaccheo kung ano yung pangangailangan ni Zaccheo. At yung pangangailangan niya ni Zaccheo, yung pansin na sinasabi, yung love na sinasabi. At ito yung pinadama ni Jesus, no? Na hindi lamang binanggit yung pangalan niya, bagkus talagang sinabi niya pa na sa iyo kami tutuloy, no? Di ba? Very very specific yung Jesus. Zaccheo, wala nang ibang Zaccheo kundi siya talaga. At siguro nga po, Father Bong, yung pag-akyat ni Zaccheo doon, yung pa sinasabi rin, gusto niya rin sabihin siguro sa mga tao at kay Jesus na, okay, ito ako, ganito ako. Pero siguro hinihintay ni Zaccheo rin, tatanggap kung talagang siya yung Mesiyas, kung talagang siya ang tagapagligtas, kung talagang mabuting tao to, matatanggap niya ako kung sino ako. Kung hindi, kagaya rin siya ng iba. At tingnan mo dito, brother, may nag-comment nung pumunta yung Panginoon. Sabing gano'n yung iba naman na nakakita rito, sabi nga, sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya nakituloy. So, parang meron pang kontra ngayon. Merong hadlang sa pagbabago ni Totoo po. Zaccheo. Kung minsan nararanasan natin yun, di ba? Kung magbabago na yung tao, tayo mismo yung nakakahadlang. Totoo kayo. Hindi yan totoo. Oo,
imbes na suportahan natin yung pagbabago, tayo pa yung solsol, yung hindi tayo natutuwa na magbabago. Hindi naniniwala. No? Chismis. Mabuti na lang yung nga dito, yung naramdaman ni Zacchaeus, hindi na niya pinansin yung mayon. Nakapokus na siya sa ating kay Jesus, Panginoon. At tignan mo, pag nakapokus ka na sa Panginoon, merong mga konkreto na mga biyaya, mga mabubuting bagay yung nangyayari. Yung mga konkretong maririnig natin kay Zacchaeus dito. Sabi niya, pero Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian. Biro mo yung kaya niyo yun. Kalahati, Kalahati, Imagine. kaya ngayon, Hindi lang sa pinaka. hindi lang 1/10. hindi lang 10% Padre, 10%. kundi 50%. 50%. No? Oo. At meron pang karugtong yun, Father eh. Ayun, at kung may nadaya ako, Apat na Apat beses. No? Kung Hindi, Matindi talaga. Grabe. Ibig sabihin, mauubos yung yaman niya sa pagbabaling. yung yaman niya. Pero ako, Father, medyo naku-curious ako talaga. Na-curious ako dito. Paano humantong si Zacchaeus sa ganong sitwasyon? No, bakit nagkaganon? Because of that experience with Jesus. Yan, Experience with the Lord. Encounter with Jesus, no? with God. Nagkaroon ng sudden change. And hindi lang talaga basta change, kundi siguro 360 degrees na pagbabago sa buhay niya, no? At sabi ko nga, siguro yung pagtanggap niya. Una, naramdaman niya na tanggap siya ni Jesus. Kaya tinanggap din niya si Jesus sa buhay niya. Yung pagpapatuloy sa bahay, the invitation of Jesus, parang excuse na lang yung pagkain eh. Oo. Pero ang punto talaga ni Jesus doon ay gusto ni Jesus na pumasok sa buhay ni Zacchaeus. At yun yung ginawa ni Zacchaeus. Naramdaman niya, wow, kakaiba talaga itong taong to. Kasi of all the people, ito yung siyang tumanggap sa akin. Naramdaman ko yung pagmamahal niya sa akin. Kaya nagbukas yung puso, yung buhay ni Zacchaeus at tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. At sa palagay ko, ito yung talagang naging daan kung paano at kung bakit nagkaroon ng conversion sa buhay ni Zacchaeus. At nung maramdaman niya yung totoong pagmamahal nga, parang nagkaroon ng yung kalayaan tong si Zacchaeus na magmahal naman Totoo. ngayon. Oo. Pero malaya na siya. Napakadali niyang sabihin na ibibigay ko yung aking kalahati ng aking ari-arian. Maganda yung sinabi niyo, Father, kasi yung love naman talaga, nare-realize lang talaga siya in the context of freedom. Hindi ka pwedeng magmahal ng napipilitan eh. Ayan, Kundi yung talagang in the context of freedom, malaya palagi yung pagmamahal. At yung ginawa ni Zacchaeus, talagang makita natin doon yung kalayaan ng pagbibigay. Parang yung sinasabi natin kanina na yung nararamdaman ni Zacchaeus na hinahanap niya yung fulfillment eh. Yung parang sinasabi natin kanina, meron pa siyang hinahanap eh. 'Di ba? Siya na yung pinakamayaman pero may hinahanap. Nung nakita niya si Jesus, no? At yung moment na pinaramdam sa kanya ni Jesus na mahalaga siya, no? Parang yun na eh. No? Parang yun na. Ito na. Dahil naramdaman ko na yung fulfillment ng aking buhay, no? Handa ko na itong ibigay din para sa iba. Para maranasan din ng iba rin yung fulfillment na hinahanap nila. Parang gano'n. Pero mo yung conversion na yun, dati yung mga tao ay yung pinagsasamantalahan mo sila. Yung bang inaapi mo sila, doon ka kumukuha ng yaman mo para to enrich, dinadaya. Pero ngayon, nung naramdaman mo yung pagpapatawad, pagmamahal ng Panginoon, nakita mo pa rin sila pero hindi na yung dadayaan mo sila, yung nagkaroon ka ng responsibilidad na sa kanila. Na gusto ko nang ibalik. Tapos kung yung nadaya ko nga, pero mang swerte, 4 na beses na yung pagbabalik niya yung So nagkaroon na siya nakita niya may pananagutan pala ako dito sa Totoo mga po. At saka maganda Dinadaya ko pang yung ganun. significant dito sa ating ebanghelyo ngayon yung pagbabad din ni Jesus, no? Doon sa may kinalalagyan o sa lugar ni Zacchaeus. So, sa buhay niya, no, parang gano'n. No? So, hindi lang yung conversion pala, hindi lang one time, big time. No? Bagkus talagang, yung talagang binabad ni Zacchaeus o ni Jesus yung sarili niya sa buhay ni Zacchaeus. Nang sa gano'n ay talagang maging malaya si Zacchaeus na ipahayag yung kanyang pagmamahal din. Parang, At saka yung, para sa akin nakikita ko rito, Father Bong, no, saka Brother Mitch, na yung genuine, yung totoong conversion, yung pagbabagong buhay talaga, ay posible lamang talaga sa pamamagitan ng pagkakaranas o yung encounter with God.
Na yung bang Totoo yan. hindi natin kaya talagang pwedeng magbago through our own effort lang. Kaya kong Tama, baguhin to, kaya kong sarili ko, without the help of God, without the grace of God, ano. Pero makikita natin sa kasaysayan, sa kwento ni Zacchaeus, talagang imagine siguro for how many years na siyang ganon. Pero it's because of the encounter with Jesus, naranasan niya ng pagmamahal ng Diyos sa buhay niya, at freely, nagkaroon ng kalayaan, pagpapalaya, at nagkaroon ng pagbabago. Yun nga, sabi ni Father kanina, naging responsable si Zacchaeus dun sa mga dinaya niya. Hindi lang basta yun, kundi naging makatarungan pa siya kasi ibinalik pa niya yung kung may nadaya siya, ibabalik siya ng 4 na beses, at yun ay hindi lang justice, Father Oo. Kasi kung nagdaya ka ng isang beses, ibabalik mo ng isang beses lang din. Pero yung 4 na beses, wow, it's something. 4 times forever. Hindi lang justice yun, kundi it's an act of love, Love already. talaga. Pagmamahal yun. Naranasan niyang mahalin siya. Yung tugon niya, magmahal din siya. Napakaganda nung karanasan ni Zacchaeus. Alam mo yung maganda yung sabi mo, brother, sa pagbabago ng tao, yung conversion, hindi mo magagawa yon kung wala yung Panginoon, ano? Kasi halimbawa sa karanasan natin sa mga taong simbahan na tayo na palagi na simbahan, halos napakahirap pang magpakabait, magpakabuti, ano? Di lalo na yung mga hindi lumalapit kay Jesus. At alam ni Zacchaeus yun. Kaya siguro pinagsumikapan niya talaga na lumapit sa Panginoon. Siguro nararanasan niya na nasa kalagayan ako na nakalubog, na hindi ko kaya na iyahon. Alam ko naman na ganito yung buhay ko, na talagang nakikita nila na makasalanan ako pero wala siyang magawa. At ito nga, nakita niya yung pamamaraan ng ating Panginoon. Pwede pala. Mabiyaya pala kapag lumalapit ka sa ating Panginoon. So, yun. Tapos ang maganda pa rito sa ating mga tagapakinig dyan, yung sinasabi sa atin kanina ni Brother Richard na kailangan talaga maramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. No? At yung sinasabi naman ni Father Bong, sabi niya, na kailangan din na magkaroon tayo ng paghahangad talaga, na makita yung Panginoon. No? Nang sa ganun, kapag nagkatagpo na tayo ng Panginoon at tayo, yung pagnanasa natin makita siya, at makikita natin yung tunay na makita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Nang sa ganun ay yung conversion niya na sinasawag natin sa ating puso ay maging totoo, genuine yung conversion na ito. At ang maganda rito yung pagmamahal ng Panginoon, hindi tayo minamahal ng Panginoon dahil tayo ay gumagawa ng mabuti, bagkos dahil sa pagmamahal ng Panginoon tayo ay natututong gumawa ng mabuti, kagaya yung sa istorya ni Zacchaeus, dahil naramdaman niya yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang buhay. Anong ginawa niya? Sabi niya, willing po akong ibigay yung kalahati ng aking ari-arian, at 4 times kung ibabalik lahat ng aking mga nadaya. Ang kagandahan dito kay Zacchaeus na nakita ko rin, yung bang pagiging straightforward, totoo niya. Yung sa sitwasyon pa lang, yung before his conversion, yung bang ipinakita niya kay Jesus kung sino siya. Walang, parang ito sa akin, yung pag-akit niya sa sycamore is, para sa akin, ang nakikita ko rito is yung confession Oo, yan. na ito ako, Lord. Ito ang sitwasyon ko. Ito yung kinatatayuan ko ngayon. Kailangan ko ng sycamore para pansinin ako. Hindi niya i-deny, Hindi niya sa nag-deny ng ganito siya, Kundi ipinakita niya kung sino talaga siya. At yun nga, nagkaroon ng pagtanggap kay Jesus, at doon na nag-umpisa yung conversion, yung pagbabago niya. Siguro, magandang sa atin din lahat, Tayo na naririto sa studio at saka sa ating mga tagapakinig na magandang tingnan din yung sarili natin, what if parang ilagay natin yung sitwasyon natin kay Zacchaeus, Ano ba yung mga sikamoro ko? Ano ba yung mga kinatatayuan ko? Ano ba yung mga pinanghahawakan ko ngayon? Para ba magkaroon ng mukha, magkaroon ng status, sa lipunan, o kaya para makapukaw ng pansin ng iba? At ano ba yung nangangailangan ng conversion sa atin, sa buhay natin? Di ba yung sa lengguwahe nga natin, ang tawag natin dyan, yung si Zacchaeus ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Bagkus talagang ipinakita niya na mismo kay Jesus kung sino siya. Nang sa ganun, nung nakita siya na Jesus ay naramdaman niya yung pagmamahal. Siguro tayo rin, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Bagkus harapin natin, tanggapin natin kung sino talaga tayo. Dahil kapag natanggap natin kung sino tayo, yun din yung ipapakita natin o i-offer natin sa Diyos. Kaya napakahalaga nga ito, yung titignan yung sarili.
Kasi ngayong hamon nga ngayon, napakalaki, paano natin maidadala si Kristo sa ibang sangay ng buhay natin. Hindi ba hamon ni Pope Francis yun, di ba? Na i-bring Christ sa politics, sa media, so sa economic, sa mga ibang aspeto ng buhay natin. Kasi nakikita nga, yung karanasan natin dito sa pagninilay natin kay Zaccheo, napakahalaga yung role ng Panginoon sa pagbabago ng isang tao. At ito rin yung hinahamon at hinahanap natin sa bansa nating Kristiyano na tunay nga sana. Ang mangibabaw talaga yung ating Panginoon. So napakayaman po ng ating pagninilay. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Manalig Ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Ang inyong kapatid, si Brother Richard Lagos. At ito pong muli, si Brother Mitch Sinenz. Yan. So, paring Ilocano, Parang seminaristang Tagalog. Seminaristang tatay Ilocano pero Tagalog. So, yun po, patuloy po na ipagdasal po natin itong dalawa. At magre-retreat kayo bukas po. Opo. Sa monasterio 5 de days. Tarlac. 5 days po. 5 days. Opo. Hanggang Biyernes. Dahil napakahalaga po itong yugto na ito, napaganda para po sa kanilang ordinasyon bilang mga diakono. Opo. Mga reverendo na po ito pag after the 16th ng November. So mga kasama po natin itong dalawang reverendo. At ito nga po isang mabiyaya na naman yung pagninilay po natin. At yung ebanghelyo nga po ay yung kwento ng tinatawag na conversion po ni Zacchaeus. At nakita po natin yung nangyari sa buhay niya sa pagsubaybay natin sa ebanghelyo na naghanap po siya ng kahulugan ng kanyang buhay. Kahit napakayaman na nga po niya, ay hindi pa rin po siya talaga fulfilled, nababagabag, ano yung kahulugan ng buhay niya. At alam po niya na meron siyang dapat na baguhin. Dahil alam niya na tinitignan po siya ng publiko na isang makasalanan. Kaya alam po, yung motivation nga po na magbago ay walang nag-uudyok sa kanya. At naririnig nga po niya na merong isang Jesus na nagmamahal sa mga makasalanan, nakikisalo sa mga makasalanan, hinahanap yung mga makasalanan, minamahal at pinapatawad yung mga makasalanan. Kaya po, nagsumikap po siya na makita po itong ating Panginoon. At alam nga po natin yung ginawa niya, naging tinatawag na napapansin siya, ginamit pa niya, yung kawawa naman yung sikomorong, yung puno. At ito nga po, yung eksena na yon ay naging daan para po magkaroon po sila ng dialogue, ng contact ng ating Panginoon. Nagkaroon ng relasyon, nagkaroon ng tinatawag na ugnayan. At yung napakaganda, naramdaman po niya yung pagmamahal ng ating Panginoon. At dahil doon, nakita natin na nagkaroon po ng very instant, isang mabiyaya na pagbabago dahil naging malaya siya ngayon na makita niya na napakalaki pala ng responsibilidad niya na dapat na ginagawa sa kanyang kapwa-tao. At dito nagkaroon ng milagro, sunod niyang ipamigay lahat yung ari-arian niya. Opo, na napakabigat na gawain na makikita mo sa tao talaga na merong nangyari na napakalaking biyaya na pagbabago sa kanyang kalooban. At ito nga po yung hamon din sa atin na hanapin natin yung Panginoon. Ang fulfillment po ng buhay natin ay yung Panginoon talaga. At yung nga yung mga naghahanap din ng tinatawag na kahulugan ng buhay, naghahanap din ng tinatawag na pagbabago sa buhay. Wala hong ibang way, kundi hanapin natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Kundi si Jesus mismo ang makakatulong sa atin para po sa pagbabago. Amen. Amen. Baka gusto niyong magdagdag. Wala na po. Okay, so maraming salamat po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon ay darako naman po tayo sa mga pagbati. So, mauna na po ako, So, binabati ko po yung mga dyan sa may Muñoz, yung sa may palengke po, So, hindi po ako nakapunta kahapon, kasi medyo busy po, Di bali po ngayon ay alam ko pong nakikinig kayo at yung napagnilayan po natin ay sana inyong patuloy na maisabuhay. Binabati ko rin po yung PPC po natin dyan, na lagi ko pong katuwang sa pagmimission din, At saka
yung pong mga lay minister na po natin. No? Binabati ko rin po yung aking mga pamangkin, no, na lagi pong nakikinig, no? Si Ekong at saka si Ekang. No? Nire-record pa ni Ekang. No? At saka pagdating ko rin, paparinig niya sa akin. No? Tapos sila papa po, Si no? Yung mga Ekong. tito at tita ko po na dumating galing sa malalayong lugar. No? Nako. Mabuhay po kayong lahat. No? Hello, Ekong and Ekang. Ako po naman ay gusto kong batiin ang mga taga-kuya po, no, na aking Oo. parokya. At lalong-lalo na yung mga nasa Parish Pastoral Council ng parokya at lahat ng mga nandyan at talaga naglilingkod sa parokya. Gayon din, yung sa barangay, yung sa Paitan Sur, at saka yung doon sa, Father yun, napakalayo, San Juan, sa Baloy. Baloy, no? Baloy. Sa Baloy. Sila Ma'am Oo, Lilibet. si Ma'am Lilibet at lagi kong nakikita sa Wow. sa Gimba. Ayan. Oo, so lahat po at sana po patuloy niyo po kaming ipagdasal ni Brother Mitch dahil umpisa nga po bukas ay magkakaroon po kami ng retreat, no? Bilang paghahanda po namin sa aming ordinasyon sa darating na November 16th, no? Sana po ay samahan niyo po kami sa aming paghahanda at sa aming paglalakbay na ito tungo po dito sa mas malawakan pang paglilingkod. Ako naman, binabati ko po yung mga bagong panalo na mga barangay officials. Ayan, oo. At sana nga po ay maging kasama po namin sa iyo sa pagsusumikap na maging mabuting katiwala para po sa ating bayan. At ganoon din po, binabati ko yung mga bagong kaibigan dyan po sa Muñoz, sa Poblacion West, yung dinadalaw po namin doon sa Libis, tsaka yung Sampaguita, Hasmin. At sa sunod na linggo po, baka this week ay pupunta sa bandang Kamatsili. Baka may bayabas, may abukado. So, yung mga bagong kaibigan ko po dyan, yung mga bata, yung mga nanay, mga tatay, hello po. At nawa po ay palaging makinig po kayong mga taga-Muñoz dito po sa programa po namin na Manalig Ka. So, tatapusin po natin ngayon ang ating programa sa pamamagitan po ng panalangin na ako po yung maglilid po. So, sige po. Samahan po ninyo ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa pagtawag mo sa bawat isa sa amin upang patuloy na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak. Kinikilala po namin na marami po kaming dapat na baguhin sa aming sarili. At alam namin na hangarin mo na mabago po ang mga dapat baguhin sa aming sarili upang tunay na maging malaki at tunay na maging masaya kami sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, bilang isang bansa na Kristiyano na tunay nga sana na maipakita namin sa gawa ang aming pananampalataya. Tulungan mong bawat isa sa amin. At Ama, pinagdarasal din po namin ng mga nasa bilangguan. Nawa maabot din po namin sila. Matulungan at maipakilala rin ng iyong anak. Tulungan mo kami, wag mo kaming pababayaan. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain tayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ito naman po si Brother Mitch, no, nagsasabi sa inyo na tayo patuloy na manalangin, umasa at huwag mangamba. At si Father Bong Romano po, ang inyong kabsat, Diyos ti Agnina, kada kayo amin apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at
bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay